Good afternoon po mga kaparmer. Dito po ulit tayo sa ating area na pinag-aalagaan ng mga manok. Ito po mayroong sisiw. Ito po mayroong bagong baba na bababa lang sa pugad. Umaga't hapon pakain ng mga alaga. Maganda po pagka mayroong bagong pisa na manok, sisiw. Kailangan po ikulong muna, hindi po pwedeng pakawalan dahil maliliit pa sila. Kapag po malaki-laki na ganyan na, pwede na pakawalan, kaya nang tumakbo pagka po mayroong daga. Dito po yung ginagawa naming ito yung dating asulapan ko. Ngayon gagawin po namin na pispan ng hito. Bukas po bububungan na namin ito. Net lang po ang ibububong namin. Kasi sabi po nila hindi daw po pwede yung yung matakpan ng buo. Kailangan daw po yung naiinitan din ng konti. Yun po ang sabi ng mga mga dati nang nag-aalaga ng hito. Hindi naman po ako agriculturist, kaya pinapanood ko lang po yung mga dati nang nag-aalaga. Pinagko-compare ko lang po yung mga sinasabi nila. Ito lang po, mag-eksperimento. Ito po, tinakpan ko ng ng net para po kapag napunta rito yung mga alaga ko, hindi sila malulunod. Kasi minsan po yung mga pato, pabo, lumilipad sila dito, mababa lang po itong pader. Dito lang sa baywang ko. Kaya kayang-kaya nilang luksuhin, uli pa rin. Kaya nilagyan ko po ng net para po protection. Yan po, nilagyan ko ng saha ng saging para daw po mag-attract ng mga lamok. At kapag nangitlog daw po yung mga lamok dito, kapag po mayroon ng kiti-kiti, ibig daw sabihin
pwede na rin pong mabuhay ang hito. Kapag nabuhay daw po yung mga kitikiti, mabubuhay na rin daw po yung hito. Binabarang ko po ito para po mahugasan yung mahugasan yung simyento, yung pinangpalitada nila dito. Pagka sunod na araw po, alis na namin itong mga laman niya, yung tubig, para po palitan ng panibago. At saka kapag po matapos ng bubungan ito, bibili na po kami ng fingerlings. Siguro po mga 600 pieces. Pwede na magkasya dito sa dalawang kahon na 4x3 meters ang niya, diameter niya. Yan po, marami na pong lamok na nakalutang. Ibig sabihin po pwede na itong tubig niya, hindi na contaminated ng simento. Dito po sa gilid na ito, maglalagay po kami ng dito, yung lona na paglalagyan ng asula, para may pang support po sa pagkain ng pagkain sa mga manok. Ito po ang aking mga madre de agua na ginigiling para ipakain sa mga manok. Yan po, marami na rin po yan, kaya lang ngayon pong umuulan-ulan pa, taglamig pa, kayang-kaya po niyang i-sustain yung pangangailangan itong mga manok po. Pero pagdating po ng tag-araw, humihina rin po ang pagdadahon nitong mga madre de agua, kaya kinakapos din po. Ganito lang po ang buhay dito, kailangan po tiyaga-tiyaga lang, kasi wala na pong ginagawa. Hindi na rin ako pwede maghanap ng trabaho na iba dahil wala na pong kasama yung anak kong babae. Yung mga anak ko pong iba, may mga pamilya na rin sila, kaya dalawa na lang po kaming naiwan sa bahay. Kaya kung aalis pa po ako, wala na po siyang makakasama, kaya dito na lang muna. Ito po sa susunod na mga araw, ito naman lilinisin ko. Maraming yun pong iniwanan ng bagyong uwan, nagkabali-bali lahat itong pananim ko rito. Kailangan matuyo muna bago ko linisin, para po hindi mahirap na sunugin. Dito po malinis na ito, nalinis ko na po ito. Ito po yung aking pinuputol-putol na gagawing panggatong. Mayroon po ako sa bahay na dirty kitchen. Pwede pong magsaing, magluto sa firewood, sanga-sanga ng mga kahoy. Ito po yung bagong tinanim ko na chiko.
minarkot ko po ito. At ano na, buhay na siya. Siguro 2 buwan na po ito, hindi na lanta. Kaya ibig sabihin buhay. Ang dami na nila. Kaya lang pagka ganito po hindi makapaghalaman dahil uubusin po nila. Ito po nilagyan po, tinaniman po ng talong dito sa loob. Ay mababa lang po itong bakod, nililipad lang nila. Kayang-kaya po nilang pasukin. Kaya po siguro sa susunod tataasan ko po yung bakod. Ito pong 2 poste rito na ginawa namin. Gagawin ko pong haligi ng balag. Gagawa po ako ng balag para po pagtaniman ng ampalaya, upo, sitaw, para po hindi na bibilhin. Ito po, nasayang itong mangga, namumulaklak na, kaya lang nabagyo, kaya nagsipagtiga. Pero pasalamat pa rin po ako dahil kahit nakatumba hindi po namatay, umumunga pa rin po yan. Kaya lang magre-recover pa po, 1 taon siguro. Kapag naka-recover na po, yan, mag-i-start na po siyang mamulaklak, mamunga ulit. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Huwag po tayo magsasawang mag-farming para po mayroong produkto, mayroong income na magagaling sa mga pananim natin. Ingat po tayo palagi. Happy farming. Bye bye.